Naging mapayapa di umano sa kabuuan ang katatapos na midterm 2025 election kung ikukumpara sa mga nagdaang mga eleksyon sa bansa. Subalit, may mga lumutang na mga reklamo ng pandaraya dahil sa mga hindi maipaliwanag na naglabasang tali ng mga voting machines na hindi magkatugma sa mga isinubong baloto ng mga botante. Kunwari, 4 ang naboto, nagiging 8. Tapos yung isa, nadadagdagan, kaya kahit hindi naman siya overvote, nagiging overvote. Kapansin-pansin na naging mabilis na rin ang paglabas ng mga resulta. Subalit, naglitawan naman sa canvassing tally board ng COMELEC ang mga napunang bilang na dagdag bawas sa mga resultang iniluwa ng voting machine. Tulad ni Senador Bato, inireklamo nito ang COMELEC ayon sa kanya nang siya'y magising sa halip na lumaki ang bilang ay nawalan pa ito na malaking bilang na boto. Gayunpaman, pinupuri si Commission on Election or COMELEC Chairman George Erwin Garcia dahil sa umano'y matagumpay na pagdaraos ng midterm election. Ang pinagbasihan kung bakit mapayapa ang katatapos na halalan 2025 ay pagkakaroon ng mababang election-related incidents sa buong bansa kumpara sa mga nakaraang mga eleksyon na nabahiran ng karahasan. May ilang napaulat na kaguluhan sa Mindanao, ngunit dahil handa ang Philippine National Police ay hindi naging malala ang sitwasyon. Agad na naagapan ang mga karahasan sa tulong ng ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa mabilis ang naging resulta ng bilangan, kaya madaling naiproklama ang mga nanalong kandidato lalo na sa mga local positions. Agad na naiproklama ang mga nanalong senador noong nakaraang Sabado at noong Lunes naman ay mga nanalong party list group. Ayon sa report ay napanatili ng PNP-AFP ang maayos na pagdaraos ng halalan 2025 sa pakikipagtulungan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Dahil sa pagiging handa ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, nabawasan ang pagdanak ng dugo sa Ilocos Region, Cordillera Region at Western Visayas Region, lalo na sa Buluan, Maguindanao, kung saan ay napigil ang mga armadong grupo na maghasik ng lagim. Ang mga armadong lumusob doon ay nagmula pa sa Visayas. Sila ay nasabat na mga alagad ng batas. Sa bisa ng Resolution number 11131 ng Commission on Elections o COMELEC, formal na ring isinailalim sa COMELEC control ang bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, dahil na rin ito sa mga nangyaring karahasan sa lugar, kabilang na ang pananambang sa ilang kandidato. Layo ng hakbang na ito na matiyak na hindi maapektuhan ang mapayapang halalan sa lugar na mahigit 20 araw na lamang ay eleksyon na. Kung ano ang ipinatutupad na panuntunan sa Dato Udin Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte, gayon din ang gagawin sa Buluan. Magugunita na sa mga nabanggit na lugar dyan na mamayagpag ang mga naglipa ng private armies na mga politiko. Sila ang nagpapatayan. Marami kasi silang mga baril kaya malakas ang loob. Kahit anong higpit ng Philippine National Police ay hindi masawata ang private armies ng mga politiko. Marami ang namangha. Maging kami dito sa ibang bansa sa resulta ng eleksyon na ang mga hindi naasang mananalo ay nakapwesto sa unahan. Isa lamang ang ibig sabihin, hindi umubra ang mga naglabasang survey na alam naman natin na puro kabulaanan. Kitang-kita natin ang ebidensya na pumalpak ang mga naglabasang survey noong bago pa man maghalalan. Sapagkat ang mga nangungulelat sa kanila ay biglang napunta sa unahan at ang mga nasa unahan ay napunta sa huli. Kaya naman maraming nagtatanong, anong nangyari sa mga survey film? Well, sabi ng aking manunulat na si Katotong Bening Batigas sa kanyang palagay, kaya naging ganito ang resulta ng eleksyon ay dahil sa mga kabataan. Marunong silang pumili sa iboboto. Ayaw nila sa mga kandidatong walang plataporma. Malaking bilang umano ng mga kabataan ang nag-participate ngayong eleksyon kaya naramdaman ang pagbabago sa pagpili ng kandidato. May mga kandidato para senador na kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang umat ang pwesto
Pero meron ding bumulusok. Hinala umano ng katotong Bening Batigas dahil dayon sa paghuli kay Duterte noong March 11, 2025 na dinala sa The Hague para litisin sa kasong crimes against humanity na inuutos ng International Criminal Court.